Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa bawat umaga na sumisikat, isang bagong araw ng pagsisikap at pangarap ang hinaharap ng bawat Pilipino. Mula sa kabundukan hanggang sa kabayanan, sa karagatan hanggang sa kalunsuran, matatag, masipag at puno ng pag-asa ang ating mga kababayan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may kwento ng pagsubok. At sa bawat pagsubok ay may diwa ng pagkakaisa at katatagan. Ito ang kwento ng tunay na buhay ng Pilipino. Punong-puno ng hamon, ngunit kailanman ay hindi sumusuko. Samahan niyo kami sa isang makabuluhang paglalakbay habang ating tuklasin ang kanilang istorya, kwento, nagpapakita ng tibay ng loob, sipag at pagmamahal sa pamilya. Ito ang My Life Story, ang dokyu ng buhay mo. Mga kwento ng tunay na buhay mula sa puso ng ating bayan. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa pagkain. Umaga pa lang, dumediretso na tayo sa palengke upang bumili ng iba't ibang rekados na ating gagamitin sa pagluluto sa buong maghapon. Siyempre, hindi na mawawala dyan ang mapampalasa, maging ang mga gulay. At siyempre, di na natin makakalimutan ang mga karne. Karne ng baboy, karne ng manok, karne ng baka, maging ang karne ng isda. Pero ang tanong, tayo bang mga Pilipino ay hindi pihikan sa pagkain? Paano kung maihain sa ating pagkain na kakaiba at hindi pangkaraniwan? Jika pa rin ba? Ako si Ringel Salo. Ito ang My Life Story, ang dokyu ng buhay mo. Hindi po, hindi pa nakakakain kahit minsan. Hindi kasi pangkaraniwan na kinakain yun eh. Ang cute kasi ng rabbit, tapos parang hindi ko talaga kaya na, titikman siya na parang maluluto or something. Ganun. Nang magtanong-tanong kami dito sa Nagcarlan, Laguna, ito ang mga nakuha naming sagot, komento at tanong. Marahil ito ay hindi pangkaraniwan para sa kanila. Ngunit para sa isang residente dito sa Nagcarlan, Laguna, ito ang napagbago sa pangkaraniwan niyang buhay. Si Tatay Aldeson Sotoya o mas kilala bilang Mong, 55 taong gulang, residente mula sa bayan ng Nagcarlan, Laguna, kung saan siya ay nag-aalaga at ginagawang karne ang mga alagang rabbit. Tayo, pwede po tayo magpakilala po muna. Ako nga pala si Aldeson Sotoya. Bong na lamang tawag nila sa akin. Tubong Nagcarlan, this Poblacion 3. So, bali 55 years old of age at talagang lehitimong taga Nagcarlan. Nagcarlan na po. Tay, pwede niyo po ba kami balikan kung paano po kayo nagsimula sa pagtitinda or paano niyo po nalaman ang rabbit meat? Actually, incidentally, hindi ko rin akala na mapapasok ako sa pagra-rabbit. So, bali nung pandemic time, wala kami mapagkaabalahan nun. Dito rin sa same na lugar, yung mga kaibigan din namin na nagra-rabbit, nagkataon na nagkaroon sila ng pagme-meeting dito. Apat-apat na noong time na yun, nag-wifi ako at wala kaming wifi that time ng pandemic napasama na rin ako. So, kung basta nung time na yun, nagkaroon ako ng interest sa pagra-rabbit. So, ang ginawa ko, through social media, YouTube, nag-search ako tungkol sa pagra-rabbit. At doon na nagsimula siya. Doon na po nagsimula. Doon na. Sa mga kaibigan din. Oo. So, bali, dumating din ako sa punto na, yung pag-i-start up namin that time ng April 2020 ng meeting noon, doon na nag-start hanggang dumayo na rin kami ng pamimili ng rabbit sa iba't ibang probinsya. Okay. Karaniwan po kasi tayo, di ba, manok, baboy, baka yung inaalagaan. Sa tingin niyo po, bakit naman po rabbit meat yung pinaka-nakakuha ng interest? Kung ating titingnan kasi yung lalo na sa breeding process ng mga nabanggit na livestock, kagaya sa baboy, sa loob na isang taon na kailang pag-aanak lamang sila ng farrowing or kindling ba ang tawag doon. Sa rabbit kasi kindling ang tawag namin So,
2 beses lamang sa loob ng 1 taon. Ang baka, sa 1 taon, halos 1 lamang, hindi ba? Ang rabbit, kaya niya ma-maximize ang breeding capacity na niyang 5 times to 8 times a year. A year na pwede siya mag-produce ng average of 5 kits o 5 to 12 kits per kindling. So ganun siya kabilis na makapag-produce. Unlike sa ibang mga livestock na talagang minimal lang sila. Kaya pa siguro ayun yung pinaka-ginawa nyo. Ay, inalagaan nyo yung rabbit. Kasi mas nakita rin namin yung potential talaga. So bukod pati sa yung kahalagahan ng pagra-rabbit, nakita rin kasi namin na yung kanyang karne is premium white meat talaga. So unlike sa mga mahihilig, 'di ba, ang nai-introduce sa atin mga red meat, hindi natin alam yun na rin pala yung nagiging cause kung bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang karamdaman dahil sa So ito yun, yung pagiging health conscious natin, doon pumapasok din si rabbit meat. Tay, sa ngayon po, di ba po nagsimula po kayo kailan po ulit kayo nagsimula, tatay? Nag-start kami ng April 2020. April 20, during pandemic days po ba? Pandemic days Kamusta talaga. naman po yung lagay nyo nung pandemic since nagsimula pa lang po kayo? Noon talagang medyo nangangapa pa kami sa pag-aalaga ng rabbit. Noon hindi pa rin namin talaga alam yung kung ano yung mga yung detalye, yung mga halimbawa yung mga age ng mga rabbit, yung pagpapaanak. So nasa limbo pa kami noon. Searching pa rin kami kumbaga sa naandun yung continuous learning kung paano namin aalagaan si rabbit. Dati natutuwa na kami yung mga rabbit namin ay yung mga maliliit lang na within 5 months to 6 months saka pala makapagpatimbang ng mga 2 kilos to 3 kilos. Samantalang ngayon, yung ganung timbang, kaya mo nang ma-reach out ng 3 months old, 2 months old, pwede na. Oh, okay. So malaki na yung improvement namin noon. Na rin kami ng nakapag-upgrade na kami ng mga rabbit na ginagamit namin. Nakapag-produce na rin kami ng mga pure Californian, New Zealand, Palomino, Chinchilla. So nagkaroon na rin kami ng kagaya ko, ang practice ko dito is hybridization. So yun ang nagiging sabi niya malalaki nga yung rabbit. So yun ang epekto ng hybridization sa may iba't ibang uri po ng pag-aalaga sa kanila. So medyo masarap na kwentuhan din yon. Siguro sa ibang panahon na matatakal natin siya. Okay po. Tayo, di ba po, since nakuha po yung interest ng rabbit, nakuha po ng rabbit with yung interest nyo po, na-search nyo po ba muna kung legal po ba ang pagbebenta ng rabbit? Oo. According to Republic Act 8485 as amended by Republic 10631, ang rabbit ay naka-classified as a livestock kagaya ng baboy, ng baka, manok, kambing, kabayo. Ayan. So talaga makikita natin na hindi siya pang-pet lang. So yun ang naging naging mindsetting talaga ng mga Pilipino na ang rabbit ay pang-pet lang. Unlike na kung basta para bang tawag dito? Hindi nila sinustain yung kung bakit dinal si rabbit dito sa Pilipinas ng mga kaya naman kasi dinala nila dito yun bilang palibasa nga yung food supply at kulang tayo ng pagkain ng source ng protein dahil katatapos lamang ng World War II. So wala tayong pagkain mabuti na kung mag-rely tayo sa baboy at saka sa baka, ang tagal bago ka makapag-raise ng mga mga baboy para makain natin, hindi ba? So samantalang dito sa rabbit, within a month lang pagka nag-stud ka, siya, ready to harvest na po, no? Makakapag-breed ka na kaagad after 4 months since nung pag-i-stud mo, meron ka na ready na makakain. Mabilis lang. Kumpara po sa mga baboy. Kumpara sa baboy at saka sa pagkatapos, after 45 days po pwede ka na ulit mag-breed. Yung same na inahin. Okay po. Ngayon tayo, ano naman po yung nagkaiba ng rabbit meat compare sa mga isda, baka, manok, baboy? Unang-una, ang rabbit, masasabi natin na talagang premium white meat. Yun kasi doon talaga siya di ba sa manok ang inaan natin, ang white meat ay yung breast lang. Sa rabbit is yung buong katawan niya. Pagkatapos napakataas ng protein content niya sa lahat ng livestock
at napakababa ng cholesterol content niya. Cholesterol content. So, basta masasabi natin yung health benefits ng rabbit meat is nandun talaga. Tay, di ba po, inaano po natin si rabbit. May yung mga parts po ba ng ibang rabbit ay ginagawa niyo pong mga keychain? Oo. Yun yung sinasabi natin mga byproducts. Mamaya, papakita ko sa inyo. Meron tayong byproducts dyan na yung keychain at saka yung rabbit fur. Yung rabbit fur, mag-i-start na kami maggawa ng mga coin purse. Gawa na nung time na yun, nawala yung focus namin sa ganyan eh. So yung para at least merong added value yung rabbit mo, hindi ka lang naka-focus sa meat kundi do sa mga byproducts din na mapapakinabangan. Mamaya papakita ko sa inyo yun. Ayon sa Livestock Research ng Development Division ng Bureau of Animal Industry, ligtas kainin ang rabbit meat at may standard na sinusunod ang paghahanda nito. Ayon naman kay Dr. Eduardo Torne ng BAI Livestock Research and Development Division Officer and in charge, ang rabbit meat ay ligtas kainin. Zoonotic diseases, these are diseases na nandun sa hayop, sa animals, regardless kung anong animal ito, na po pwedeng makalipat sa tao. So far, sa international study, wala pa naman tayo nakikita na pwedeng lumipat sa tao from rabbit. At ayon naman sa isang ulat mula sa GMA, may ilang lugar na kumukonsumo sa rabbit meat tulad dito sa Nagcarlan, Laguna. Kinukumpirma mismo ng Bureau of Animal Industry na ang karne ng koneho ay isa ng kinikilalang alternatibong pinagkukuhanan ng protina, lalo na sa panahon ng kakulangan sa supply ng baboy dahil sa African Swine Fever noong 2019. Ayon sa Livestock Research and Development Division ng Bureau of Animal Industry, ligtas kainin ang rabbit meat at may international standards na sinusunod sa paghahanda nito. Kayo dito sa akin munting rabbitan, yung Bong Sotoy Rabbit Tree. Medyo sa tinagal na rin kasi ito na-establish siya ng 2021 ito na yun talaga sarili ko ng alaga na mga rabbit. Ako na mismo nagbi-breed, ako na nagre-raise. Dati may bubong pa yan, kaya ang alam sa katagalan na rin, yung nasira na ang mga bubong. So, nung time na yun, continuous pa si market ng rabbit na talagang sustainable talaga siya at saka yung established talaga. Kaya kong maipa-renovate ulit yan. Kaya nga lang ngayon, medyo nag-live ang market ng rabbit meat eh. Ako, ayan. Tay, paano po ang daily routine nyo po pag pinapakain nyo po or nililinisan yung mga rabbit? Actually, ako nag-i-start ang daily routine ko dito 7 a.m. 7 a.m.? Oo. Naandyan, magpapakain ako, magpapain ng rabbit, magwawalis-walis dito sa paligid. Kung meron ako nakikita medyo nagkakaroon ng problema sa rabbit ko, kung may nagbo-bloat, kung may nagdadiarrhea, tinitingnan ko siya. So, kita mo naman kaagad dyan. Kasi kung nakita ko medyo may problema yung kanilang skin diseases, kagaya ng mga mange, inaagapan ko na kaagad dyan. Okay po. Gaano naman po tayo kadalas pinapakain ang isang rabbit? 2 beses lang siya, umaga at saka sa hapon lang siya. Umaga at sa hapon. So, umaga, 7 a.m. ako, patataos ako siguro mga 8 to 9 a.m. Yung routine ko, pas diretso na uli ako sa ibang mga gagawin ko. Sa hapon naman, 4 p.m. ako nagpapakain. 4 p.m. po. Gaano po kadami tayo pinapakain niyo po sa kanila? Iba-iba yun eh. Pero ako, minemaintain ko sila ng, sa isang araw, 100 grams per day ang isang rabbit. Yan ay sa sa mga, ano ba tawag ito? Yung mga ganong edad. Ito pa. Oo. Ano pong edad na po nung 3 months old. 3 months old po. So, bali yun ay, pagka sa ganyan ng, nila, between 100 grams to 120 grams ako. So, bali 60 grams sa umaga, 60 grams sa hapon. Pag sa mga ganito po, ilang taon na po ba yung mga ganitong... Sa mga breeder do ko naman, pagka yung hindi sila na lactating do, 100 grams lang ako. 100 grams. 50 grams sa umaga, 50 grams sa hapon. Pas ito namang mga ganito kalalaki, 30 grams sa umaga, 30 grams sa hapon. Okay po. Ito po tayo, ba't kung may 4 po na kayo wala? May ano po ba sila? Ano po yan? Ano ba tawag dito? Grow out cage ko yan. Ganon din siya, grow out cage ko rin. Okay po. Tay, sa ganito pong kalaking lugar nyo, gaano na po kadami yung mga rabbit na napapasok nito? Way back 2021, nung nag-full blast ako, ang rabbit ko dito nasa almost 200. 200 po. Sa ngayon po, ilan na lang po ang kalagayan, or ilan na lang po ang
rabbit po na naalagaan? Kasama yung aking mga maliliit, siguro mga nasa 70 pa ito, 80. Ayon kay Tatay Bong, pinapakain niya ang kanyang mga alagang rabbit mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga at sa hapon naman alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Depende ang dami ng pagkain sa kung gaano sila kalaki o gaano sila kabigat. Hindi madali ang buhay na isang tulad ni Tatay Mong na pinipiling tahakin ang kakaibang landas. Sa bansang sanay sa baboy, manok at baka, ang kuneho tinitignan pa rin bilang alaga, hindi pagkain. Araw-araw, dala ni Tatay Bong ang produkto niyang kakaiba. Pero kadalasan, ang produktong ito ay hindi masyadong binibili. Hindi dahil ito'y mahal, hindi dahil ito'y marumi, o hindi dahil ito masama ang lasa, kundi ito'y kakaiba. At sa ating mga Pilipino, ang kakaiba ay kaduda-duda. Tayo nakain ba kayo ng rabbit? Hindi po. Hindi kasi pangkaraniwan na kinakain yun eh. Hindi sanay at saka ang rabbit ay yan ay inaalagaan, hindi kinakain. Ang cute kasi ng rabbit, tapos parang hindi ko talaga kaya na titikman siya na parang maluluto or something. Ano po yung pinakamalaking hamon nyo bilang isang rabbit meat farm? Pinakamalaking hamon. Yung ma-establish talaga namin ng totoo yung market ng rabbit. Nakagaya ng nakikita natin sa palengke yung manok, baboy, baka. Yun din yung pinupush din namin na dumating yung time na kasama na rin sa marketplace ang rabbit meat na mabibili ng mga tao. Kumbaga po ma-normalize na po yung rabbit meat. Na talagang dumating sa puntong tanggapin ng ng tao. Ngayon kasi ang iniisip nila mahal si rabbit. Talaga bakit nga si baka mahal din hindi ba? So yung hindi namin kasi mai-categorize din maibaba ang presyo ng rabbit meat sa chicken para mas maging affordable sa tao. Ang pinupush naman ako sa personal ang pinupush ko naman sa kanila is mag-alaga ng rabbit. Kumbaga ang purpose mo is hindi ka secondary mo na magbenta ka. Sa halip na bumili ka ng meat sa palengke, yung sariling race mo na ang kakainin mo from farm to table. Ang magiging yun ang focus ko talaga. Ngayon po, kamusta naman po ang kita? Sa ngayon, okay naman ang price ko ng rabbit meat dati 350, ngayon ginawa ko ng 380 per kilo. At medyo tumaas din kasi yung yung presyo ng pellets. Sa ibang lugar ang presyo nila is 400 to 450. Kaya ang ginagawa ko naman na sa ngayon may mga na-order sa akin kahit within a month. Kasi yung yung isang kasamahan ko, natuto na sila na na karne ng rabbit ang kainin nila kaysa sa bumili ng chicken or ng pork. Kahapon kadi-deliver ko lamang sa San Pedro. San Pedro. Okay po. Ano naman po yung ginagawa niyo sa mga rabbit meat na hindi na ibebenta? Kain talaga. Kinakain? Oo. Sanay na kami na na mag-ulam ng karne ng rabbit. Kung ano luto mo sa manok, kung ano luto mo sa baboy, yan din gagawin mo sa rabbit. Okay po. Ano po yung mga kalimitang niluluto niyo po sa rabbit? Pastil. Sisig. Mamaya, ang gagawin natin ay rabbit sisig. Yung ang ginawa naman ng iba, nung isang may nag-content, may nag-feature din sa akin, ginawa ko naman doon ay minudong gula, minudong rabbit at saka adobo sa gata. Kamusta naman po nung lalasahan niya? Mamaya, nakatikim na ba kayo ng rabbit? Hindi pa po. Yun, mga first timer naman pala eh. Mamaya, kayo na mismo ang magsasabi kung ano ang kaibahan ni rabbit sa mga karne po. Sa ibang karne. Okay po. Mamaya, hindi ko muna sasagutin yan. Mamaya ako nasasagutin yan. Kayo mismo mapagpatunay kung ano ang meron sa karne ng rabbit. Ayon kay Jake Brandon Andal, isang rehistrado nutritionist dietitian, ang rabbit meat ay may tuturing na isa sa mga pinaka-healthy na uri ng karne na maaari nating idagdag sa ating pang-araw-araw na pagkain.
Sa panahon ngayon kung saan mas marami na ang naging health conscious, mahalagang malaman na hindi lang masustansya kundi malinis din ang karne ng kuneho. Idinagdag pa ni Adal na ang mga rabbit ay karaniwang pinapakain ng damo at mga organic na sangkap. Ibig sabihin, mas natural at ligtas ang kanilang karne na malayo sa mga commercial feeds na karaniwang binibigay sa mga baboy, manok o baka. Dahil sa sustansya na handog na rabbit meat, ito na ang halos kinakain ng pamilya ni Tatay Bong. Dahil bukod sa ito'y malinis at masustansya, kalasa lang din ito ang karaniwang karne ng manok at baboy. Dahil bukod sa rabbit meat, nagbebenta rin po ba kayo ng ulam na? Oo. Nung time na pagkahalimbawa ang ginagawa namin syempre walang nabili ng meat. Pero pag naman, kuya, tinatamad kami magluto. Baka po pwede mag-order na lang sa inyo luto. Pinagluluto ko sila. Ano po yung mga kalimitang in-order, yung patok po sa inyo na in-order? Kalimitan, adobo sa gata. At saka itong sisig. Yan ang pwede rin po kasi ito pang ulam at pampulutan. Pampulutan. At saka pagkahalimbawa, hindi talaga ganito yung preparation ko ng sa sisig. Ang ginagawa ko dyan ay binibrick oven ko muna siya. Palibasa, bilisan tayo ng pag-prepare. Kahapon kasi naging busy rin kami. Galing may pinuntahan pa kami kahapon Galing pa ako sa Pedro. Kaya hindi ako nakapagkatay kaagad na rabbit. Okay. Gaano naman po kadami yung kayang gawin ng isang gaano po kadami yung meat ng isang rabbit meat po? Pag mga 4 kilos, tama po, ilang kilos po ba yung pwedeng katayin? Ideal na 2 kilos. 2 kilos po. Gano'n na po kadami yun? Pag tinanggal na po yung mga fur, yung mga bone? 1.5, yun ay nagre-range ng mga 1.2. 1.5 dito. Ito po tayo, gano'n na po kadami itong gantong, ilang rabbit na po ito? Isa lang. Isang rabbit na po yun? Kadami naman. Na-debone ko na siya kahapon. Pag may mga handaan tayo, ano yung mga kalimitang in-order tayo? Mga birthday? Kaldereta naman na rabbit. Kaldereta. Pag mga festival po ba ito, yung pesta ng nag-Carla time, kamusta naman po yung lagay ng niya dito? May mga umu-order din ba mga ulam-ulam? Yung minsan inihahanda na lang pag kuya, meron ka ba diyang preparasyon na rabbit, sisig o adobo sa gata o may kaldereta. Tapos po tayo, yung pag nagbebenta kayo sa inyo po nilalahok sa sa mga social media na lang po? Oo, online na lang kami. Online na lang po. Actually, way back 2022, yung doon sa grupo namin sa San Pablo, nakapagtayo sila ng yung Bunny Cafe, first in Laguna yon. So yun ay pandemic era pa rin Tandaan ninyo nung biglang nagkakaroon ng new normal. Pas biglang bumunghalit na naman yung last wave na yun yung doon nagsarado uli yun. At gawa nga nung tawag dito? Yung wave ng parang Delta ba yung wave ng COVID noon. Yung cook naman noon umalis, bumalik na ng kaya hindi na ulit sila nakapag-open. So ang ginawa naman namin dito sa Nagkarla, nagkaroon din kami ng tawag dito? Nagkaroon din kami ng physical store. Yung sa grupo na mismo namin yon. Kaya nga lamang, ang nangyari naman hindi din tumagal. So ang ginawa namin, nag-online selling na lang kami. Tumaas kasi ang renta sa pwesto. Kaya ang hirap, hindi mo maka-catch up ng gastos kaagad. Ngayon tayo, gaano naman po kayo kadalas magbenta ng ulam sa isang linggo? Bihira pa ngayon Bihira pa. Pag yung may mga yung pag maraming pangkatay, pwede. Pero pag konti ang pangkatay, kalimitan kasi karne ang kinuha sa akin ngayon Saan po ba kayo nag-deliver ng mga rabbit meat? Anong mga bayan or lungsod po? Meron ako dati sa Tanay. Saan po yung Tanay? Tanay Rizal. Tanay Rizal po. Restaurant. Restaurant po. Tapos, ilang restaurant na po yung kumukuha sa inyo ng mga rabbit meat sa ngayon po? Ang yung tawag dito? Itong Paminawis sa Tanay at saka itong yung nag-order din sa akin ang Kabsat sa Tanay Rizal din yon. Pagkatapos itong
yung Anya Resort sa sa Tagaytay. Apo. Ano na po yung mga nilagay natin diyan, Tay? So bali nag-saute tayo ng bawang, sibuyas, siling green, luya, Oyster sauce. ito nga nag-ano tayo ng oyster sauce. Ayan po yung recipe din niyo po sa pagbebenta din po ng sisig. Kung ano yung ginagawa natin, ayun talaga. Gaano po katagal tulutuin, Tay? Mabilis lang ito. Mabilis na Oo, po. gawa nung naka-pre-cook na naman yung ating naka-pre-cook. Pero pag hindi pa po naka-pre-cook, gaano medyo po matagal-tagal din. Oo, gawa nung yung pag-chop niyan ang matagal eh. Ano po yung nagpapatagal sa pag-chop po ng rabbit meat? Yun, yung Yung ano po? Ano pong mas matagal po? Yan o yung mga baka po? Baka. Baka pa rin po. Pero malambot po ba yung meat niyan compare sa baka? Mamaya, ano nyo. Yan, pagka okay na itong Bango. Sige po. Tayo, okay lang ako maghahalo. Oo, sige. Turuan mo ako. Hindi kasi ako marunong magluto ng sisig eh. Mali mo tayo, maging customer mo. Yan. Sa isang rabbit, ay ganito na po kadami yung pwede natin makuha. Good for ilang person na po yung siniserve nyo ng ganito kadami. Kung pambenta, marami na yan. Madami na po. Oo. Per tab po ba ang benta niya tayo? Oo. Gaano po, okay na po tanong yung presyo po. Magkano po yung isang tab po ng sisig? Ang presyo ko dati nung is 200 ang 180 grams. 180 grams po. Ilang person na po yung pwedeng makakain po? 2 person. 2 person po. At least po, diba? Kalimitan po ba mga bumibili nito pang nagiinuman? Pang-ulam sa kanin. Saka yung iba kasi, meron akong naging customer din dyan. Yan ang inirekomenda nila yung rabbit meat gawa ng cancer survivors ba siya. Okay. So yung bawal siya ng red meat. So ang ginawa nila na pampalit is itong rabbit meat. So yung ganun din yung mga naglo-low carb ba, yung mga nag-gym lalo na yan ang tamang-tama sa kanila. Less ang sabi nga nito, low in fat, low in sodium levels. So yan ang yan ang kagandahan ng rabbit meat. Pati mababa po sa cholesterol. Oo. Ang taas ng protein content niya, calcium, saka yung phosphorus. Tapos yung kung makakakita ka man ng fats diyan, yung body fats niya, source din ng omega 3 yon. Omega 3. So hindi siya yung kagaya ng fats ng baka o ng baboy na talagang harmful sa tao na nagbablock sa ating mga veins. Yun ang yun ang kaibahan naman sa rabbit. Opo. Sige. Meron din tayong yung mga B vitamins, kompleto rin din siya. Advisable do sa mga pregnant nanay natin. Pwede rin po sila ng rabbit. Oo. Pati mababa po to tayo sa cholesterol, sa calories po tayo, compare sa mga baboy. Kumpara talaga. Ngayon tayo, paano natin malalaman kung luto na yung ganda? Okay na naman siya. Okay na naman po. Di mabilis nga lang po talaga tayo. Naamoy nyo ba? Naamoy ko na. Ang bango. Kung titingnan ninyo, kung hindi natin kinontent itong si rabbit meat, ang tingin ninyo? Hindi po halata. Hindi halata, Pero tutunay itong rabbit baka sabihin ninyo, lang ako. Hindi ko na nga lang na ipakita sa inyo yung process po. Grabe, parang sarap. Yun yung nakakalungkot na pagka yung laging sasabihin ng iba na bakit ang rabbit ang kinakatay ninyo? Eh, dami-dami naman ng mga livestock. Ito nga yung yung ating option nga, di ba? Apektado tayo ng ASF, apektado tayo ng birds flu. So ito yung option na binibigay natin, yung healthiest option. Opo. Pati na-recommend na rin po siya ng mga professional. Oo, at saka ng mga nutritionist, dietitian. May taste test na. Sige pa. Sarap, Tay. Pwede pa try din ako, Tay. Ng kutsara. Sige, Tay. Titikman natin yung luto nyo, Tay, kung approve ba sa akin. Mahilig ako sa sisig, Tay, eh. Pili ko sa akin nga lang yan, eh. Okay lang ba? Okay lang. Sa akin lang. Ay, nakinig ka po. Okay lang po makahingi ng kakomment. Hop.
Napapalakpak ko. Masarap po. Hindi po siya halatang rabbit meat. Sige, pwede na natin ikat. Charing. Ating ilalagay na lalagay natin ng may Sibuyas po. Sibuyas po yung nilagay po natin. Yung pasuyo nga na lang. Lalagyan natin. At gusto niyo na ng may mayo? Sige po. Kayo ba? Pagkita. Yung iba kasing mga health conscious ayaw nila na may mayo. Okay naman may mayo, everyone. Hindi, doon na lang sa ating i-pip. Sige po. Sa final na lang. Yan na. Pag ganyan po itsura tayo, luto na po ba yun? Bango. Yung iba, ang ginagawa naman nila, yung nilalagay pa nila ng itlog sa pagkasa. Pero parang kahit wala na pong itlog tayo, okay na po yan. Mga patsi. Pwede na yun, Hindi, okay na kahit. Patuloy na naman. Bukas pa. First time ko makatikim ng natululaway ko. ng rabbit meat. Okay, magsalita sa plating. Doon sulaway mo. Umulo na. Ayan na. Sa plating mo yan. Sarap! Hindi na ako nakapagsalita. Uy, lahat. Takam na. Kain muna tayo bago tayo mag-shoot. Ayan, tayo. Grabe, ang dami na nintay na isang rabbit mo. Magkano po ang presyo ng isang rabbit meat po? Masa ngayon po sa market? Yung ganito, isang presyo ko na tayo, pagka yung sa normal, 1.5 lang. 1.5 na po isa. Pero at least ilang family na po yan? Ay, ilang person na po yung nakakain. Ayan na po yung finished product po na yung finished product natin. Ng rabbit meat sisig. Pero, tikman po ulit natin tayo. Sige. Yan. Mga 10 na tiken. Akapa. Hindi nyo pa talaga mahal ito ng rabbit meat talaga to. Di halat ang rabbit meat, guys. Steady. Pwede mo siyang ipalibot sa sa lettuce. Lettuce. Parang lettuce wrap po. Kasi, mapatikin daw sa akin ni tatay with lettuce wrap. Ay, ikaw na mag-ano. Ako lang po. Sisig, rabbit meat. Rabbit sisig. Rabbit sisig meat. Tama po ba? Rabbit sisig meat. Rabbit meat sisig. Rabbit meat sisig. Rabbit meat sisig with lettuce. Ang sarap po. So, pwede na ba na Pwede po. Yun yung gusto ng gusto ko i-point out sa mga nag-aalaga ng rabbit, yung gusto mag-alaga ng rabbit. Sana gawin ninyong i-focus niyo yung attention ninyo, hindi lamang siya as a pet, kundi yung healthiest meat option na po pwede nating alagaan sa ating backyard, na po pwede nating ihain sa pamilya natin. Yun talaga ang pinaka-main purpose namin. Hindi kami yung sabi nga namin, mag-start kami ng pagra-rabbit dito. Ang unang tinatanong ko lagi sa mga gusto mag-alaga, ano ang purpose mo? So kung ang purpose mo is pang pet lang, sayang lamang yung pagkakataon na at least maipresenta natin, may maihatag tayo magandang healthiest option sa pamilya natin, na kumbaga kaysa bumili pa tayo sa palengke, sariling race natin, alam natin na malinis. Hindi ba? So yun ang kung mahal natin ang pamilya natin, ibibigay natin sa kanila yung the best. Pati mas convenient po ang rabbit meat kumpara sa mga. Within 3 months lang since birth, pwede mo na siyang i-harvest .
kahit sa ibang sa ibang bansa, yun ang practice talaga nila dito. Sa rabbit meat, sa kanilang pag-aalaga, for meat production talaga. Ang rabbit meat ay hindi lang basta kakaibang putahe sa hapag. Para kay Tatay Mong, ang mga kuneho ay naging kasangkapan para muling makabangon. Mula sa pagiging simpleng butcher, ngayon ay may layunin na siyang ipagsigawan ang mga kahalagahan ng kanyang paninda. Ang mapalapit sa mas maraming Pilipino ang isang alternatibong pagkain na mas masustansya at mas malinis. Oo, hindi ito madaling tanggapin ng lahat. May pag-aalinlangan, may tanong kung kaya ba nitong pumalit sa nakasanayan. Pero sa panahong kinakaharap natin ang mga krisis sa kalusugan, kabuhayan at pagkain, hindi ba't mahalaga ring bigyang pagkakataon ang bago? Sa bayan ng Nagcarlan, nakita natin ang kwento ni Tatay, ang dating magbababoy, ngayon tagapagtaguyod ng isang alternatibong pagkain. Tahimik ang kanyang laban, pero matatag. Simpleng galaw, pero may dalang tanong para sa atin. Handa ba tayong buksan ang ating isipan at ang ating panlasa? Ako si Rainiel Salan. At ito ang luksong dugo, lumuluksong pagmamahal para sa hanap buhay. At ito ang My Life Story, ang docu ng buhay mo. So, bukod po tayo sa sa rabbit meat na pinaka main purpose na ng kung bakit natin ginagawa ang pagbi-breed ng mga rabbit. Meron din pong kapakinabangan yung yung rabbit fur niya at saka yung yung mga paws at saka tails. So ginagawa ko pong keychain para added value po sa sa mga magsasaka natin. Sa halip na itapon po natin, pwede natin mapakinabangan. Nabebenta po from 50 pesos to 70 pesos ang bawat isa nito. So ngayon ito naman, itong rabbit fur, sa halip na itapon po natin, pwede natin gawin siyang mga yung coin purse or wallet, or kahit doon sa sapatos, sa tsinelas, pwede siya. So, bukod doon sa sabi nga natin dito sa pagra-rabbit, wala rin tapon yung rabbit poops niya. Ginagamit siya bilang fertilizer sa mga halaman natin. Magbukas ang isipan ng mga tao na tangkilikin ang pag-promote ng rabbit industry. Na from tayo mismo ang mag-re-raise ng mga rabbit na kakain natin, tayo na rin mismo ang magbebenta, parang kumbaga sana added value na rin sa kanila, sa ibang tao naman, para may introduce natin yung kahalagahan ng rabbit industry at ng rabbit meat.